Thank you so much, Doc RJ. So, sugar in the uterus is PCOS. Sugar in the heart is hypertension. Okay? And general excessive sugar means you're going to develop diabetes. Sugar in your liver means fatty liver. Sugar in the brain means Alzheimer's disease. Ano pa? Madami pa yun sila. Sugar in the eyes, glaucoma. Ano pa ba nakalimutan ko? Ang dami, no? Sugar converted into fat in the abdomen means bilbil. Pag walang bilbil, kasi lean on the outside, ang daming visceral fat. Okay? The unseen fat. Slim masyado. In fact, there are some athletes in the world na naka-six-pack. Kahit mga babae, very lean. But when you do an MRI test on these people, makikita mo white. Kasi fat siya lahat. White yung, fatty masyado yung kanilang abdomen. Pero wala ka nakikitang bulge. Masyadong muscle. Okay? Pero meron pa rin presence ng visceral fat. So, excessive pa rin yung sugar. Okay. Para sa inyo, remind ko lang, at in-emphasize lang kanina ni Doc RJ na yung for him kasi, he's been local for more than 10 years. He's been local for as far as he can remember since na-diagnose yung kanilang anak with type 1 diabetes. So, he is already metabolically flexible. He can eat his rice, he can eat his kamote without him being affected. But for me, he's been doing this for, magto 2 years pa lang. When I eat my rice, ay hindi. Kakain na ako ng chocolate, kakain na ako ng ice cream. So, I'd rather not eat than start and then go spiral down again into eating my carbohydrates. Because remember, like most of you, I am a sugar addict. So, once you are triggered, you have to go back again. And when you go to the dark side, it is so difficult to pull out yourself to the light. Okay? Experience na ng marami. At makaka-relate ako dyan kasi na-experience ko rin yun. Multiple times actually. No? Once you go there, wala na. But for Doc RJ, it's okay with him. He's metabolically flexible. Ibig sabihin, kaya-kaya niya eh. Kahit kakain ba siya araw-araw ng rice or kamote, hindi na. Ilang percentage na nga lang yung fat, nakalimutan ko. Asan ba si Doc RJ? Sa labas. Konting-konti na lang fat percentage. In fact, when he did this exercise kanina, di ba? Yung close open ng arms for the shoulders. Napansin nyo dito, yung rib cage niya, kitang-kita na. Kitang-kita na. Hindi nyo napansin yun? Napansin ko eh. Wala na talaga as in balingan sa he pulled up his shirt. No, he pulled up his shirt and then kita ko, wala na talagang, kahit ipipinch mo pa, wala ka na ma-pinch na pa. Puro muscle na lang talaga. Okay, so, ganyan. He did not share. Maybe later you can ask him for his laboratory. May recent kasi siya na laboratory. So, very clean yung kanyang heart, no? Meron siyang test. Hindi available yung test sa Cagayan de Oro, but it's available there in Butuan. Taka nga ako, bakit sa Butuan available sa Cagayan de Oro hindi. But there's a test that he underwent and ang ganda ng score niya. Okay? I think it's a CAC. So maganda yung score niya talaga doon. So, naintindihan na natin yung backbone, bakit natin iniiwasan yung excessive carbohydrates. And for those who have debilitating disorders, like talagang may fatty liver na, may hypertension na, may diabetes na, no? Ibang usapan, ibang level na yon. Hindi na talaga kayo makakainin ng rice niyan ng mga coaches nyo, ng dietitian nyo, kaya ng doktor nyo, na nagpa-practice ng low carb. Kasi you're not yet healed. Iba si Doc RJ, stable na siya. Tayong may mga health conditions pa, hindi pa tayo pwedeng flexible kagaya ni Doc RJ.
Okay? Now, para mas ma-deepen pa at mas maintindihan natin yung danger ng pinag-usapan ng mga sakit, please help me welcome for our second and main speaker. Nanggaling pa to malayo from Bulacan. Siya na mag-introduce sa sarili niya, ha? Our napaka-gwapo, napaka-humble din na speaker natin, Doc Bry! Hello, hello, hello! Grabe, kilala na ako din, no? Yes. My topic is transformation. So, nag-start tayo kay Doc RJ regarding the mga inflammatory foods. Now, we're going to know additional knowledge how to transform us to a healthier us. Okay? But first, papakita ko ang transformation ko. Please. Paki-play. Yeah. Ay, hindi madali ang road to Ay. Yun. Huh? Okay, so mapapanood nyo dito yung transformation of Doc Bry. I was then obese too. A 93 kilogram person had a severe obstructive sleep apnea, gouty arthritis. Imagine nyo yan, yung apnea ko. Bakit naging severe? Kahit na 12 hours, complete ang sleep ko. When I wake up, feeling ko kulang ang tulog. So most of the time, when I drive, I sleep. So expected nyo na, accident happen when you drive while sleeping. I had a 3-car accident in a year. So sabi ko, kung hindi ko babaguhin ang lifestyle ko, I'm a gunner. Okay? So, ay, nawala. Okay? So, usually, ang hirap, napakahirap mag-transform. Kaya yung mga overweight, obese, type 1, obese type 2, I've been there. Yung nararamdaman nyo ngayon, naramdaman ko yun. Okay? Kaya, kung meron kayong feeling nyo, hindi naman nararamdaman sa akin, tingnan nyo, ang ganda ng katawan. I do marathon. I race triathlon. Full Ironman, 70.3, half Ironman, any distance, sprint, Olympic distance, I do it. Why? Sabi tinatanong sa akin, Dok, bakit ginagawa mo yan? Passion. Nahook ako. Alam niyo, ito yung sports lang na nagtagal ako. Di ba, ang daming mga sports, badminton, bowling, darts, table tennis, hindi ako nagtatagal doon. Pagka natapos yung uso, wala na rin sa akin. But this, triathlon, running, sometimes swimming, kasama yon, regularly ginagawa ko siya. Lifestyle ko na siya. Okay? Let's play. At sabi po nila, hindi madali ang road to fitness. Paano at saan nga ba magsisimula? Panoorin po natin ang fitness journey ng isang dating obese, si Dr. Brian Castillo. Narito po ang report. % ng mga adult Filipino ay may metabolic syndrome. Yan ay ayon sa 8th Philippine National Nutrition Survey. Ang metabolic syndrome ay grupo ng medical conditions na risk factor sa coronary heart disease, diabetes, stroke at iba pang problema sa kalusugan.
Tinatawag din itong insulin resistance syndrome. Si Dr. Bry Aubrey Castillo, isang pediatrician, aminadong minsan nang napabilang sa datos ng may metabolic syndrome. Nagsimula siyang tumaba noong 2012. Ito yung sinasabi nila, rice is life. Only rice ako. I can take 4 cups of rice or more in a meal. Hanggat hindi nauubos yung ulam, dagdag pa rin ako ng dagdag ng rice. So, yan. Then, favorite ko mga donut, soda. Naku, soda. 1 liter, 2 liters. Mauubos ko yan in one sitting. Hanggang sa umabot si Doc Brian sa obese 2. Kaya naging obese 2. So, meron tayong may normal weight, overweight, obese 1, obese 2. Ang pinaka-last, yung morbidly obese talagang ang laki. Malapit na ako doon. Kaakibat ng mga sakit na ito, ang pagdami ng maintenance at paggamit niya ng makina para lang makatulog. Nung may severe obstructive sleep apnea ako, meron akong machine, CPAP, which cost mahal. Okay, so gumagamit ako niyan para makatulog. Bagaman sinubukan ni Doc na maging aktibo sa pamamagitan ng pagtitraining at pagsali sa iba't ibang athletic events, hindi pa rin daw ito sapat. Kahit na ginagawa ko itong mga activities na to, para akong yoyo sa weight, bababa ng 2 kilos, magigain ako ng 3 kilos. So something's wrong. It's not the exercise. It's what I take inside my body. Samantala, matapos ang 7 taong pagtitiis sa kanyang karamdaman, 2019 na magdesisyon si Doc Brian na itama ang kanyang pagkain. Hindi naging madali ang journey ni Doc sa kanyang lifestyle change. Maraming pagkakataon daw na bumabalik siya sa nakasanayang pagkain. Binge eating, yung yo-yo dieting, ang problem dito is the cravings. Pero dahil na rin sa determinasyong mapabuti ang kanyang buhay at kalusugan, nagawa ni Doc Brian na ibahin ang kanyang lifestyle. Ayon ni Doc, sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang health journey, ang unang-unang iisipin mo, ano yung goal mo? You need to have a right mindset naman yan. So, kailan may goal ka? Kasi kung wala kang goal, para kang inaano ka lang sa agos ng tubig. Ayun. Alright. Okay, so sino po ang first newbie na naglo-low carb dito? Taas ang kamay. Yung magde-decide pa lang mag-low carb or wala pang decision. Gusto ko lang makinig. Sino po dito? 1. Wow. Yung mga matagal na? Mas madami. Okay. We're going to empower you dun sa mga matagal na. Alam ko, nadadapa. Babangon lang tayo. That's okay. Don't be worried about dun sa bumabalik kayo. Kaya kami nandito to empower your low-carb journey. Okay? Doon naman sa may doubt, pero gusto makinig. Ideas, learnings. Hopefully, makita nyo ang difference ng lifestyle na ito. Okay? So, paano ba nagsimula? Okay? So, I was then obese. Ayan na. Ako. Mas cute yata kayo noon. Okay? So, right now, I'm 49, turning 50. 49, turning 50, parang ano, no? Alam na yun eh. No? Okay? So, next. So, before and after. Ayan na. Laki ng difference. Maraming hindi na nakakilala sa akin. Maraming nagsasabi, si Doc Bry, habang tumatanda, bumabata, lumalakas. Ay, yun ang gusto kong sagot. Pumupogi. Kaya pagka sa live ko, magbanggit lang kayo ng pogi si Doc Bry. Ay, babanggitin ko kayo. Yes. Next. When I did the low-carb lifestyle,
and thank you to my wife, siya nag-introduce sa akin. Wala akong ka-idea. Tapos sabihin sa akin, wala ng rice, wala ng bread, walang pasta. Paano ko? Saan ko kukunin lakas ko? I know, as a physician, a health practitioner, carbohydrate is the main source of energy. And lo and behold, nung nag-research ako, there's two kinds of or source of energy that you can utilize. So, ano yung pangalawa? Ano yung correct? Fats. But the problem is, you cannot utilize that if you are taking high carbs, refined carbohydrates, sugary foods, sugar drinks. Hindi nyo magagamit ang fats. Nakikinig ako sa lecture kanina, Doc RJ. Yes. When you take sugary food, sugar drink, mag-spike ang sugar, problem yung insulin, tataas. Anong purpose ng insulin? It will store fats. But if you are normal ang sugar, walang insulin spike, you will burn fats. Yun lang yun. So, madalas, di ba? Every hour, every 2 hours, kakatapos mo lang kumain. Uy, merienda. Kakanin. Parang dessert sa umaga. Pagdating ng sa hapon, may merienda ulit. So, palagi nag-i-spike ang inyong insulin, ang inyong sugar. Eventually, pagka nasanay yan, nagiging insulin resistant kayo. Diyan na naglalabasan yung diabetes. Okay? Nagiging obese. Okay? And all those health condition, mga chronic lifestyle-related diseases. Lifestyle. Okay? So, I did the low carb. Hindi ko alam yon, pero nung sinubukan ko siya, wow, nanghina ako. Sabi ko, I'm doing running, I'm doing swimming, biking, bakit ganito? Nung mataba ako, doing that na, triathlon, mabagal na ako eh. Ako pinakakulelat sa team. Nung nag-low carb ako, mas pumagal. Imagine mo. But then, nung nag-research ako, ganito, ganyan, kailangan gawin ko 2 transition. Pagdadaanan ng lahat po yan. Napakaswerte yung hindi. Meron po. They didn't experience any discomfort. Pero kung may mga health conditions kayo, you will. 1, 2, hopefully 1 lang. But others, lahat na experience nila. Meron na akong minonitor, lahat ng discomfort, headache, dizziness, palpitation, chest pain, weakness. Naku, lahat ng na-experience sa mga patient ko, nakita ko sa isang tao. Because, diabetic, hypertensive, gouty arthritis, fatty liver, nasa kanya na lahat yata ng sakit. Okay? So, may experience nyo yun. Yan yung tinatawag kong transitioning. Yes. Okay? So, ginawa ko yun. It took me 1 month na mahina. Inayaan ko lang kasi nakakatakbo naman ako, nakakalangoy, nakakabike. I do that every day. Fasted. Walang kain-kain. Salt stick. Electrolytes only. After 1 month, napansin ko the changes. Ba't ako bumibilis? Bumibilis na ako sa pagtakbo. Wow, hindi ko ito nagagawa dati. Sa biking, never ko na-imagine na aabot ako ng ganitong speed. Well, sa swimming, napakahirap ang swimming. But then, nag-improve pa rin ako. In every aspect of my training, after a month, nag-improve. Okay? Next.
So, kwento muna natin paano nagsimula, no? So, ito yung tinuturo sa school. Natuturo pa ba to? Yes. Yes? Na-invite ako minsan to lecture about pinggang Pinoy. Ito yung pyramid food. So, alam niyo na yan. Bawal yung mga red meat. Diba? Okay? Next. Pinggang Pinoy. Ito, ni-lecture ko yan sa mga elementary. 70% protein, 17% fruits, 33% ang carbohydrates, and vegetables. Okay? So, yan ang turo. Nagagawa pa ba yan? I think, nagagawa pa ba yan? Kasi madalas sa mga patient ko, I'm a pediatrician, mga patient ko, when I interview the parents, the guardians, Jollibee. Ako, fast food. All those fast food. Tapos, more than likely, sugar. Donut. Mas preferred nila yun. When I ask them, do they eat fish? Hindi. Do they eat fruits, vegetables? Di na. Vegetable, tanungin nyo. Majority of the kids does not eat vegetables na. Okay? So, sige. Next. Evolution. Pansin nyo yan? Ano yung kinalabasan doon sa dulo? Andun ako noon. I've been there. Yes. Hinahawakan ko dati yan. Hindi pwedeng small lang. Nagtatanong pa ako, meron bang 2XL? Wala. Large lang. Okay? So, if you are not going to change your lifestyle, yan ang evolution. And nandyan na tayo. Why? Pataas ang ratio ng obesity sa mundo, not only in the Philippines, sa mundo. Pataas. Diabetes, pataas din. Hypertension. Next, please. Ayan na. Next. Yan ang madalas. No? It's either synthetic drugs or surgery. Walang nakapila sa lifestyle change. Bakit? Correct. Whenever you go to your primary physician, your trusted doctor, they will advise you in moderation, do exercise, eto reseta. When you go home, siguro 1 week, nagagawa niyo yung moderation, exercise, 1 week, 2 weeks. After that, reseta na lang natatandaan niyo. Oh, yung maintenance ko, nakalimutan ko. But yung moderation, the exercise part, wala na. Tapos. So, nasa maintenance lang tayo. Right? Okay. Next. Ito studies sa mga kids, no? Madalas sugar food, sugar drink. When you go to your pediatrician, pag may sakit ng mga bata, your pediatrician will say, bawal lang matatamis. Why? There's a study that sugar has a direct and severe effects on immune system. Nakikipaglaban siya sa WBC, yung vitamin C. Okay? So kahit na painumin nyo ng vitamin C, kung kumakain ng sugar food, sugar drink, 40% bumababa ang immune system. Nakikipag-compete. Kaya usually sasabihin ko sa mga patient ko, no sugar food, sugar drink, processed food, because processed food has sugar in it. Hindi gagaling ang anak nyo if you still feed them sugar food, sugar drinks, and processed food. Okay, next. Yes, mortality.
hindi nagbabago. Top 4 na lang. Number 1 is ischemic heart disease. Heart attack. Number 1 yun. Number 2, cancer. Did you know na smoking is the risk factor sa cancer, right? Pinapalitan na yan. Alam niyo kung ano? Obesity. Obesity ang pumapalit na isang risk factor for cancer. Okay? Hindi na smoking. Not smoking anymore. Okay? Third is cerebrovascular disease. Ito yung stroke. Well, madalas hindi tayo nagmo-monitor ng blood pressure. Kaya, hindi nyo alam, nagugulat kayo. 200/110, walang nararamdaman. 1H vessels. Pag pumutok yon, ang bilis. Seconds. Deads. Seconds lang. Meron yun, nakaupo lang. After a basketball game, tapos na, after, nakaupo, biglang tumumba. Isang criteria na yun. Sa women, 35 inches and above. Isa. High triglycerides. Pangalawa sa criteria. Low HDL. Pangatlo. Pang-apat, blood pressure, hypertension. 130/85 and above. Panglima, diabetic. Paano malalaman diabetic? If your HbA1c is 6.5 and above, plus FBS of 125 milligrams per deciliter and above, diabetic na po yun. Okay? 3 of those 5, metabolic syndrome. Okay? Kung nasa inyo na yung 3 doon sa 5. Ulitin ko. Waistline, male, 40 inches and above. Female, 35 inches and above. Yan yung waistline obesity, tawag doon. Number 2, high triglycerides, low HDL. Then, hypertension, 130/85 and above. And diabetes. Diabetes, HbA1c of 6.5 and above. FBS, fasting blood sugar of 125 milligrams per deciliter. 3 of them, nasa inyo, metabolic syndrome na po. Next. Okay, marami nagsasabi, no? Genes. Okay? Dahil genes, minana ko yan. Tama? Halos lahat, sasabihin, minana ko san, ninuno ko yan. Diabetic siya, sigurado ako magiging diabetic. But now, sasabihin ko sa inyo, it's 10% genes, 90% lifestyle. Lifestyle. Okay? So, ano ba yung lifestyle? Nutrition, stress level, sleep habits, physical activity. 90% yung sakit ninyo galing sa lifestyle. Ito mga chronic diseases, lifestyle diseases, no? Galing sa lifestyle. Next. Okay. Bigyan natin ng yung para ma-motivate tayo. Minsan kasi mga celebrities, pagka nakita, wow, ang ganda, ang popogi, yung katawan. No? Nagiging idol natin, ginagaya natin. Right? Kung sports, basketball, bibili ka na rin ng jersey, number ng favorite mong player, magbabasketball ka na rin. Okay? Let us see. Si Kardashian. Atkins diet, ang kanyang ang sabi niya, this diet restricts your daily carb intake and directs body to use healthy fats as fuel to produce energy and carry out all metabolic activities. Okay? So, yan yung weight loss journey siya. Saying no to sugar and high carb foods.
Kim Kardashian. Next. Yun. Okay? Anong reason niya for doing this, no? Didn't eat dairy, sugar, or carbohydrates for 67 days. Ang reason, test his mental fortitude. Kasi sa sports na yan. Kasama ang physical and mental. Okay? So, sinusundan pala niya, trying to follow Kobe Bryant who lost weight in his mid-30s and end up giving his career a second wind. So, nag-improve ang kanyang sports. Sa sports, nag-improve siya. Next. Naku, ito yung usap-usapan. Talaga si Doc Brian. Chismis. Marites. O, di ba? Nakita niyo ba yung itsura ni Billy Crawford? Yes. Nanggaling din ako doon. Okay? May experience niyo yun. Ay, mukha kang may cancer. Ay, ang pangit mo. Hindi bagay sa'yo. Okay? Yan yung tinatawag kong wasting face. Pinagdaanan ni Billy Crawford. It's more of protein and veggies. No carbs, no sugar, no starchy vegetables, no carrots, corn, nor potatoes. Pasta, wala rin. Rice, no brown rice, no bread. Yan. Keto diet might seem too strict and intimidating, pero ang carnivore mas intimidating. Okay? But he can actually a lot of his favorite Pinoy dishes. So, imagine mo yan, no? Na-enjoy din niya kasi nakakain niya yung mga ibang dishes, Filipino dishes. Akala niya mahirapan siya, pero it's actually easy. Tuturo ko yan, bakit naging easy. Pwede kang kumain ng crispy pata. Oh. Inihaw, lechon. Basta huwag niyo lang sasama ng high carbs. Why? Because i-burn mo rin yan. Hindi mo siya i-burn yung kinain yung lechon kawali, crispy pata, lechon. Hindi yan mababurn if merong high carbs because yun yung unang i-burn ng katawan. High carbs, sugars. Kaya deadly siya pagka may carbs. High carbs. Okay? I want to be healthier. Imagine yan. Billy Crawford, no? Gusto niya maging healthy. Eating a lot of organic stuff without any preservatives, it's important. Yun yung mga totoong anti-cancer kasi madaling magkasakit ngayong panahon na ito. Bakit madaling magkasakit sa panahon na ito? The cravings. Sugar is addicting. Ang sarap, di ba? Binabalik-balikan. The next day, hinahanap-hanap. When you do into low carb, strict low carb, pwede naman liberal. Yes? Doon sa nahihirapan sa strict low carb, you can do liberal. Okay? Mabagal lang, pero nandun pa rin sa journey na yon. To fitness. To a healthier you. Pagka nag-strict po kayo, yung cravings mawawala. Magugulat na lang kayo kahit na nandyan yung mga dessert. Ba't parang walang amor sa akin po? Mas gusto ko tong lechon. So, sa mga buffet, diretso sa ulam. Di ba, unang-una, high carbs ang una. Tama ba? Chef, tama ba yan? Ayan.